Amen. Salamat po sa Panginoon. Let us pray. O Diyos, salamat po, God, sa kabutihan po ninyo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Tunay nga na ang pagpupuri po sa inyo, Panginoon, sa inyong pangalan, sa inyong kadakilaan, O Diyos, ang siya nga po namin nais, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa oras na ito at patuloy, Panginoon, na taas, O God, ang inyong pong pangalan. Ang inyong pong lingkod, O Diyos, ay kulang, Panginoon, sa kaalaman. Kahit patuloy dalangin po namin na kayo po yung kumilos, O Diyos, kayo yung mangusap, kayo yung magturo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. May you reveal yourself, God, sa inyong pong mga salita. Dalangin namin na makita po namin ito, Panginoon, na maliwanag, O God, sa gabi po na ito. Sa inyo po lahat ang papuri, O Diyos, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Parang nag-feedback siya. May echo. Yung yung 15. So, Erev to po mga kapatid. Ayan. Tayo po ay magpapatuloy dito po sa chapter 17 ng book ng Mateo. At patuloy po nating tinitignan ang buhay po ng ating Panginoong Jesus. Nakita po natin the last week, na siya po ay nagpapaalam, di ba, sa kanyang mga disciples. Nag-start na po siya na ipaalam yung mangyayari po sa kanya. Sabi niya dito, di ba, the last time, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, sabi ni Jesus, ako'y papatayin, yun lang yung narinig ni Pedro. Di ba? Hindi niya narinig yung sumunod na sinabi ni Jesus. Ang narinig niya yung ako'y papatayin. Kaya, dinala siya ni Pedro, sabi dito, pinagsabihan, nako, hindi nawa itulot ng Diyos kailanman, Panginoon. Sabi niya na mangyayari ito sa inyo. Kasi kung pinakinggan lang niyang mabuti, sabi ni Jesus dito, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Yung pandinig kasi natin minsan, at nakita natin na through this account, sabi ng other na mga gospels, other na mga writers, grabe yung kanilang pagdadalamhati. Grabe yung kanilang kalungkutan. No? Grabe yung nila, yung nararanasan nila, nararamdaman nila, di ba, na napighati. Kasi kahit nga tayo minsan, di ba mga kapatid, kapag mayroong nagpapaalam, wait lang po, maingay yung ating drums. Ayan, kapag mayroong namamaalam, di ba, nagkakaroon po tayo ng kalungkutan, especially if that person is very dear, di ba, sa atin. No, sa mga namatayan ng mga employers na mahal talaga natin sila, di ba? Alam mo yun, yung awang-awa ka na nakita mo yung kanilang paghihirap, di ba, sa hospital, ay every day na makikita mo na ganun sila sa kanilang kalagayan, talagang you are really in deep sorrow. In deep sorrow, Kasi pupunta na sila doon sa place of no return. Wala nang babalik-balik, no? Yung mag-abroad, pwede pang bumalik, pero yung mamatay ay hindi na po ulit makikita at hindi na ulit babalik. Hindi mo na ulit makakausap, hindi mo na ulit makakasama. Yun po yung napakalungkot, di ba, na pangyayari. And we can understand the disciples, especially Peter, na talagang grabe po yung dependence niya, di ba, sa Panginoon. Sabi ni Jesus, ako'y papatayin, di ba?
Ako'y mamamatay. Kaya, kung pwede lang na itong si Peter, talaga sinabi niya, hindi mangyayari sa inyo, Panginoon, no? Hindi nawa itulot ng Diyos na mangyari sa inyo ang bagay na ito, no? At dito sa pinaka-last part ng chapter 16 na pinag-aralan po natin, sabi ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Sa account ng Marcos at sa account ni Luke, mga kapatid, it's the same yung ending ng bawat chapters. Laging ito, no, sinasabi dito na may ilan sa inyo na naririto, sabi niya, na hindi mamamatay hanggat hindi nyo nakikita yung glory na darating sa anak ng tao, di ba? Bilang hari, bilang king. Ang purpose lagi ni Matthew, inuulit natin, is to present to us Jesus as king. Kaya, dito sa chapter 17, makikita po natin, sabi dito, nagbagong anyo si Jesus. Nagbagong anyo si Jesus. At, napaka-ano po nito mga kapatid, napaka-significant po nito. Sapagkat sa mga puso ng mga disciples, na malalaman po nila na yung isa na tinitignan po nila, yung isa na nagtuturo po sa kanila, yung isa na sinabi nga dito, di ba, na siya po yung anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Peter yun, kinonfess niya, di ba, sa Panginoong Jesus. Tapos ngayon, mawawala. Di ba, mawawala. So, maano sila, madidepress sila. Nasubukan na po ba ninyong madepress? Gumaganon yung mga kilay, no? Madidepress sila kasi mawawala na itong si Jesus. Papaano na lang yung 3 years na ginugol nila sa Panginoon? Di ba sabi nga ni Peter, iniwan namin yung lahat. Di ba? Makasunod lang kami sa inyo. Tapos, all of a sudden, sasabihin nyo, mamamatay kayo. Lord, hindi pa tumarating yung sinasabi nyong kingdom. Kailan ba yun darating? Di ba? Yun yung lagi nilang request sa Panginoon. Kahit nung pumunta sila sa Jerusalem, sinabi nila, kailan ba darating yung kingdom? They have that mind, they have that perspective ng kingdom. Yung pagdating ng kaharian ng Diyos bilang hari. Kasi sa panahon po nila, na-occupied po sila, di ba, ng mga Romans. At ang mga Romans po na ito ay nagpapataw po sa kanila, di ba, ng heavy taxation. Mataas po yung kanilang VAT ng araw, no, yung value added, yung mga taxation. Lahat ng mga ginagalawan po nila ay may mga taxes. Yung lupa nila, yung mga binibili nila, kahit naman sa panahon po ngayon, no, may mga taxes din. Pero mas heavy sa kapanahonan na yun kasi yung buhay po nila sa kapanahonan na yun ay hindi katulad ng sa kapanahonan natin ngayon na very progressive, di ba? Kahit sa agriculture, marami pong mga machineries, yung gumagalaw sa mga kapanahonan po na ito na nagproduce, di ba, ng pagkain ng tao. Pero sa kapanahonan na yon, mano-mano, no? Mano-mano yung lahat. Kumbaga yung pagsasaka, mano-mano, no? May mga may mga donkeys sila na nakakatulong po, no, sa kanila pong pagsasaka. Pero ang nagpapahirap sa kapanahonan po na yun sa kanila is yung occupation, di ba, ng mga Romans. So maintindihan natin na yung setting, di ba, ng mga pinag-aaralan po natin, wala po silang wala silang freedom, di ba, to govern themselves as a nation, na katulad ngayon, di ba, na may sarili po silang nation. Dati, wala silang ganon. Under po sila ng Roman Empire. So, napakahirap sa kapanahonan na yon na, alam mo yon,
kahit naman under sila ng Roman Empire, meron po silang sinasabing court, di ba, yung sa Jerusalem na kung saan yung mga Pharisees at saka yung mga Sadducees, sila po yung nangunguna, sila yung mga leaders doon po sa kanilang pinakagrupo na naka-align at under sila, di ba, ng mga Romans kahit ayaw nila. Pero many of them are benefited, di ba, sa ganitong klase ng pamumuhay. At nung dumating ang Panginoong Hesus, nakita ng mga taong ito na naghihintay sa Panginoon, itong mga disciples na ito, na siya na nga, di ba, yung hinihintay nila na Messiah. Then all of a sudden, sasabihin ng Lord, mamamatay ako. Ang napakinggan lang nila yung kanyang kamatayan, hindi nila napakinggan yung muli niyang pagkabuhay. Kaya, babanggitin sa atin dito, mga kapatid, may dahilan pa ba para magpatuloy sa Panginoon? May dahilan pa ba? Kahit sa atin, this is also a question to all of us, na sa mundong ginagagalawan natin, may rason pa ba para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon? O mapapagod na rin tayo katulad ng ilan? Diba? At hindi na rin magpapatuloy na katulad ng ilan. May dahilan ba para kumapit tayo sa Panginoon? Ang mga disciples na ito, may dahilan pa ba na magpatuloy sila? Kahit na sinabi na sa kanila ng Panginoong Hesus na mamamatay siya. First time nilang makikita, di ba, maririnig ito sa bibig ng ating Panginoon. So let's look chapter 17. Sabi dito, pagkaraan ng 6 na araw, sa ibang account 8 days, no? Parang sinasabi doon sa other account na anong tawag doon, yung term na parang 8 days. Hindi natin alam kung paano yung kinount. Siguro may inad, di ba, itong si Mark or kaya itong si Luke. Pero very accurate itong sinabi po ni Matthew. Kasi si Matthew ay isa siya, di ba, sa mga disciples, no? Kahit na itong si Marcos at saka itong si Lucas, hindi na sila yung mga first hand, di ba, na mga nakasama, di ba, ng ating Panginoon. So sabi nila, pagkaraan ng 6 na araw, after ng account po na yon na kung saan ay pinaalam po ni Jesus ang kanyang kamatayan, ang sabi po dito, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Napakaganda yung yung makakasama po nitong si Jesus, sapagkat ang dalawa po sa kanila ay magkapatid. No? Magkasama sila sa ministry, di ba, ng ating Panginoon. At bakit sila ang pinili ng Diyos? Bakit itong si Peter? Bakit itong si James? At bakit itong si John? Maraming account, di ba, na kung saan makikita po natin kahit doon po sa Garden of Gethsemane. Ito ulit, no? Yung mga idagdag mo si Andres, minsan nandyan din po si Andres. Sila po yung mga intimate, di ba, na mga companion ng atin pong Panginoon. Pero kung titignan natin, di ba, ito napakaganda po na makita po natin ito. Sino ba si Peter? Di ba? Sino ba si Peter? Sino ba si James? At sino ba itong si John? Bakit sobra-sobra, di ba, yung pagpapahalaga ng Panginoong Hesus sa kanila? Isinasama sila, di ba, sa mga ganito pong klase ng ministry or ng lakarin, na kung saan ay makikita po natin na napakahalaga po nito sa kanila at maging sa atin na nakikinig sa mga oras po na ito. So may mga dahilan, at alam po natin na binigay din po sa atin yan ng banal na kasulatan. Kasi yung tatlo po na ito, kahit naman sa isang church, di ba, mga kapatid, sa isang church, kunyari 12 rin kayo,
Pero meron at meron dyan sa grupo na yan ng 12 or ng 20 na grabe po yung commitment sa paglilingkod sa Panginoon. Meron at meron dyan na nagiging outstanding siya or kakaiba siya doon sa rest pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. So probably that was one of the reason kung bakit ang tatlong ito ang siyang laging nangunguna, di ba, sa listahan po ng ating Panginoon. Pinili niya yung tatlong ito kasi alam natin na sa Bible, sinabi sa Deuteronomy, 2 or 3 na witnesses. Magiging witnesses po ang tatlong ito sa kung ano po yung mangyayari sa oras po na ito or sa account po na ito. 2 o 3 witnesses. Pinapangalagaan po yun ng scripture. Kaya kung isang witness lang yung nasa harapan mo at nagsasabi ng kung ano-ano, huwag ka munang makikinig. Antayin mo yung pangalawa o kaya yung pangatlo. Di ba? Kasi kung isa lang yung pinapakinggan mo, magiging one-sided ka lang. No? 2 or 3, sinabi ng scripture, matibay na po yun. Di ba na matibay na yon na pwede mong panghawakan, no? Bilang saksi, di ba, sa kahit na anong pangyayari sa buhay. So itong yung mga tao na magiging witnesses, di ba, ng Panginoong Jesus. Si Peter, nagsulat siya ng tungkol sa bagay na ito. Si John, nagsulat siya ng patungkol sa bagay na ito. And even when we look at the book of James, nagsulat din siya. Or sabihin natin, no, na makikita po natin na grabe po ano yung kanilang description regarding this matter. Sabi ni Peter, we have seen His glory. Sinabi din ni John, nakita namin yung kanyang kadakilaan. So grabe na lang yung kanilang, just imagine na lang mga kapatid, kung isinama ni Jesus yung 12 doon sa bundok na yon, magkakagulo. Kasi merong babanggitin si Jesus dito na sinabi niya na huwag niyo muna itong sasabihin. So let's look. Itong tatlo po na ito ay magiging great na leader at kung magiging great sila na leader ng Lord, they will become a trusted people pagdating sa witnessing ng Panginoon. So pumili ang Lord, di ba, ng mga tatlong ito para sa hinaharap na kanila pong gagampanan sa ministry ng Panginoon. Saan sila pumunta? Ang sabi dito, sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. May debate dito kung saan yung transfiguration na mountain. May nagsasabi na doon sa pinupuntahan natin, meron din nagsasabi na ito daw ay sa Mount Hermon. So walang nakakaalam, whatever be yung location, that's not important. Di ba? That's not important kung saan yung exact na location ng lugar na ito, pero yung kwento po na ito, yung higit na mahalaga na tinitignan po natin. So dinala ni Jesus yung tatlo po na ito. Sino? Si Peter, si James, at saka si John. Si Peter, si James, at saka si John. At anong sinabi ng other gospel? Oo, dinala niya yung tatlong ito. Pero anong ginawa ng tatlo? Natulog. Natulog sila. Oo, totoo. Katulad ng nangyari doon sa garden ng Gethsemane, no? Natulog sila. Sabi ng ibang mga writers, no? Dinala ni Jesus sina Peter, sina James, at saka itong si John. Pero pagdating doon sa bundok, na kung saan, kasi sinabi din ng other account na pumunta si Jesus doon upang manalangin. Nanalangin po siya.
Every time na may mga ganito pong klase ng matinding pananalangin, katulad ng ginawa ni Jesus sa Gethsemane, ang mga disciples ay tulog. Tulog. Pagod sila eh. Masinunan nila yung kanilang pagpapahinga kaysa yung i-devote nila yung sarili nila, kasamahin si Jesus sa kanya pong pananalangin. Verse 2, sabing ganon, habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus. Nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus. So kung tulog sila, kasi sinabi ni Lucas, di ba na nakatulog sila, sayang yung opportunity, kapatid. Natulugan nila, hindi nila narinig yung usapan ng mga very important people na nandito sa chapter 17. Kasi nakatulog sila eh. Minsan kapag inuuna yung tulog, kaysa dun sa mga spiritual things, kawalan lang talaga ng taong mas pipiliin niyang magpahinga kaysa pangalagaan ng salita ng Panginoon. Katulog sila. No? Hindi nila narinig yung usapan ni Jesus. Sino yung mga nandito na invited din? Si Moses at saka si Elijah. Mga Old Testament prophets. So nagbago yung anyo ni Jesus. Anong nangyari doon sa kanyang anyo? Sabi dito, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Nagliwanag ang kanyang mukha, sabi dito, nagliwanag na, hindi lang basta nagliwanag, parang araw. Pwede mo bang titigan yung araw? Diba? Tapos sabi dito, nagningning sa kaputian ang kanyang damit. So tinanong ko po kanina, mga kapatid, may dahilan pa ba para magpatuloy ang mga disciples? May dahilan pa ba na patuloy silang sumunod, di ba, sa Panginoon? Here is the testimony of Jesus Christ. Di ba, nakikita po natin yung kanyang transformation. Pinakikita sa atin na walang po pwedeng makagawa ng bagay na ito maliban sa Diyos. So that is a very powerful message to the disciples. Hindi po pwedeng gawin yun ng kung sino-sino. Na yung nakikita nila, na yung pinag-alayan nila ng kanilang buhay for almost 3 years is the real King. Pinatunayan ito mismo, di ba, ng Panginoong Jesus sa kanila. Salamat na lang at nagising sila. Diba? Salamat na lang at sabi dito, mula doon sa kanilang pagkatulog, inaabutan po nila. And that was also the purpose kung bakit sila isinama ng Lord doon po sa mountain na yon, upang ipakita yung kanyang kadakilaan. Ipakita yung kanyang power. Pwede ba ninyong pagningningin yung mukha nyo kahit punuin nyo yan ng Tinchanshu? Tinchanshu, o kaya yung kung ano-anong mga ipinapahid nyo dyan, pinapahid natin dyan, hindi magniningning na katulad ng araw. Kahit lagyan mo pa yan ng maraming bumbilya na 1,000 watches. 1,000 watts. Hindi yan magniningning na parang araw. Si Jesus wala siyang kinuhanan ng kuryente, kapatid. Wala siyang kinuhanan ng solar. Diba? Nagningning ng kusa yung kanyang mukha. At maging yung kanyang damit, sabi dito, nagliwanag ng parang araw yung kanyang mukha, tapos nagningning sa kaputian yung kanyang damit. No? Ang ipinakita dito ng Panginoong Jesus is His glory. Alam mo, sa Old Testament, when we see God in action, lagi siyang in the form of light. Di ba? Lagi siyang nagpapakita na sa pamamagitan ng ilaw, sa pamamagitan ng liwanag.
Kaya nga nung si Moses, sinabi niya, Lord, gusto kong makita yung iyong mukha. Gusto kong makita yung iyong glory. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, hindi mo makikita. Pwede mong makita yung aking likuran, pero hindi mo po pwedeng makita yung aking mukha. Oh, kasi walang po pwedeng makakita, mga kapatid, dahil sa holiness ng Panginoon. Dito na nga lang di ba? Hindi mo pwedeng titigan ang Panginoon kasi yung kanyang mukha talagang naging radiant siya, nagningning siya, nagliwanag siya. At ang description dito ni Matthew, para siyang araw. Hindi siya exactly na araw, pero i-describe niya ayon doon sa kanyang naiintindihan at nauunawaan pagdating sa description ng liwanag. Parang araw, sabi niya. Nakakasilaw. Laging nasisilaw sila, no? Pag nandyan po yung glory, di ba, ng ating Panginoon. Nagningning yung kanyang kaputian. So what is the message to the disciples kapag nakita nila ang Panginoon na ganito ang kanyang ayos? Hindi na sayang yung ating 3 years. Hindi na sayang yung ating buhay. Hindi na sayang yung ating pagpili sa Panginoong Hesus kasi siya talaga ay Diyos. Siya talaga ay Diyos. So kahit sa atin mga kapatid, as this scripture is testifying to us, hindi sayang yung ating pagod. Hindi sayang yung ating paglilingkod. Sapagkat pinatunayan ulit ng salita ng Panginoon na itong Jesus na ito, siya yung Diyos. Siya yung manliligtas. Siya yung lahat sa atin. At tignan natin, sabi dito, at nakita ng 3 alagad. Ito, nakita nila yung glory ng God, nakita nila yung royalty ng Panginoon. Meron din silang ulit nakita itong si Moses. Nauna ko nang naipakilala, no? Si Moses at itong si Elias. At anong ginagawa nila? Nakikipag-usap sila kay Jesus. Ito yung sinabi ko, no? Hindi nila napakinggan kasi natulog sila. Sayang yung opportunity. Diba? Na sana napakinggan nila kung ano yung naging usapan, diba, ng Panginoong Jesus at ng mga 2 great people sa Old Testament. Sometimes in prayer, many times in prayer meetings, mga kapatid, I don't know if you also feel this way. Na kapag nananalangin po ang mga kapatid, and as we close our eyes, and hears yung mga prayers na binabanggit ng mga kapatid, nagre-reveal po ba sa inyo ang Lord? Ino-open po ba din ng Panginoon ang atin pong mga kamalayan, ang atin pong mga isipan, na naaayon doon sa salita po ng Panginoon in connection to the prayer na binabanggit ng kapatid? May mga revelation yan. May mga, ang ganda-ganda ng mga ipinapakita ng Lord habang nananalangin ang kapatid. Kaya tayo nakakapag-agree ng Amen. Kasi ang nakikita natin, nakafocus tayo doon sa glory ng God. Kahit sa pananalangin. Kaya nagagawa nating mag-Amen. Diba, kapag ipinapanalangin yung ating family, di ba nai-imagine mo yung itsura ng iyong family, yung kalagayan ng iyong family, and you will also utter prayers at the same time for your family. Kaya napaka-importante yung prayer meeting. Napaka-importante lang talaga nun that when people are praying, especially the people of God, God is revealing, huwag matutulog kasi hindi mo makikita ang revelation ng God. Huwag ka din, kasi kung a-absent, hindi nila nakita sana. Sabi, kung sinabi ni Peter, kakapagod umakyat din sa mundo, huwag na akong sumama. Sayang yung opportunity na nakita niya ang kadakilaan ng Panginoon. Sayang yung opportunity, no?
Sino si Moses? Sa mga nag-aaral sa Bible study. Sino ba si Moses? Noong mga panahon na walang king ang Israel, si Moses ang nagsilbi, di ba, as their leader. Noong mga panahon na wala pang prophets ang Israel, si Moses ang naging bunganga ng Lord para sa mga tao. And God uses this man to have yung law, di ba, ng Panginoon. Binigay sa pamamagitan po ni Moses ang law, di ba, or ang batas ng Diyos. Si Moses din yung nag-lead ng alin? Exodus. Diba? From the bondage ng mga Israelita sa Egypt. Nilid niya itong mga tao na ito under the supervision and leading ng Panginoon papunta dito sa lugar na kung saan nasaan tayo. The promised land. Or the Holy Land na sinasabi. It is not the land of the holy, it is the land of the holy God. What makes this land holy is the God who is holy. Kasi kung tatanggalin natin yung Diyos dito, hindi ito magiging holy land. So kahit nasaan, kahit anong lugar, kahit anong place, especially kahit dito po sa church, mga kapatid, this is a holy ground, this is a holy place, because this is a place of God. God is here. Kaya when we treat, di ba, yung iglesia nito, na ito, it is holy. It is a holy place. Kaya huwag kang matutulog. Di ba? Huwag kang hihikab-hikab. Huwag kang, manlalata. Di ba? Huwag kang malulungkot. No? Huwag kang matutulog. No? May kasama kami dati sa church. Talagang, grabe siguro yung kanyang, natutulog siya. Siya, yung parang nakatulog siya. Tapos nagsesermon si pastor, bigla na lang siyang tumayo, tapos umawit ng yung awit ng parang benediction yata yun, yung awit ng benediction. Tapos nakita niya walang sumama sa kanya. Nakatulog pala siya. Nakatulog siya. Maraming nakakatulog kasi sa sermon ng pastor. Di ba? Lalong-lalo na kapag yung nagsisermon ay masyadong maalumanay ang kanyang boses. Di ba? Pero yung mga pabigla-bigla at mga laging sumisigaw, nakakagulat naman yun. No? Dito mga kapatid, makikita po natin na itong mga tao po na ito, hindi lang sina Peter, si James at saka si John yung invited doon sa mountain, kundi maging itong si Moses. At sino si Elias? Sino si Elijah? Sino ba si Elijah? Great prophet. Si Moses namatay. Si Elijah, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Masara? Hindi nakita yung bangkay, di ba, ni Moses. Hindi nakita yung bangkay ni Moses. Itong si Elijah, di ba, ang ganda-ganda po ng kwento ng kanyang buhay. Especially in connection to Carmel, sa mga nagtatrabaho po sa Carmel. Ito po yung lugar na kung saan, sa mga kapanahunan po na yon ay talagang nag-perform ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Elijah. Great prophet. Itong si Elijah at saka great man itong si Moses. Anong pinag-uusapan nila? Kasi sabi dito nag-uusap sila eh. Nag-uusap itong si Moses, nag-uusap itong si Elijah, nag-uusap silang tatlo ni Jesus. Walang naisulat yung mga disciples, no? Pero maaring tinanong nila si Jesus yung mga pinag-usapan. Kasi sinabi ng other account, ang pinag-uusapan nila ay ang magiging kamatayan, di ba, ng ating Panginoon. Kung si Moses ay nag-lead siya ng mga tao sa Exodus, papunta sa Promised Land, si Jesus ay magiging tagapagligtas din. Ililid din niya yung mga tao out of doon po sa kanilang
bihag, di ba, sa kasalanan. Bibigay po siya, di ba, ng kaligtasan. So it is a perfect fellowship. Di ba yung ating pong tinitignan? Perfect fellowship. Si Moses, nire-represent po niya yung law. Si Elijah, nire-represent po niya yung mga prophets. So the law and the prophets. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa kanyang mga salita as we go on sa ating pag-aaral na yung fulfillment ng law at saka ng prophets ay nasa kanya. Diba? Nasa Panginoong Jesus. Sabi dito, verse 4, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Ba? Mabutit naririto kami, sabi niya. Nakita ni Peter na, grabe, ang ganda ng kanyang ganda ng kanyang nakita. Hindi naman natin pwedeng, sa panahon na yon si Peter, hindi naman siya nasasaway. Diba? Siya yung laging nagsasalita sa kanilang, grupo. Laging may sinasabi, diba, sa Panginoong Jesus. So yung sitwasyon na yon, diba, kung makita po natin, kung kaya si Peter nakakita ng ganong tagpo, ano kaya yung inyong ire-response, diba, sa Panginoon. Grabing yun grabing pagpapakita, di ba, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi ni Peter dito, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tulda. Isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Sa kamanahunan po kasi na ito po yung yung time ng Sukkot. Di ba? Kung saan ay nagbi-build po sila all over sa Jerusalem or sa Israel ng kanilang mga tents. Sa atin, nauunawaan natin yun, naiintindihan natin yun kasi every time na may holiday ng Sukkot, di ba? Gumagawa po sila ng kanilang mga suka. Suka or yung mga boots or yung mga tulda ang translation sa atin ng Tagalog. So maaring si Peter, pero napakaganda po kasi, di ba, ng kwento ng suka or ng Sukkot. Ito po yung magre-remind po sa kanila doon po sa kanilang mga naging buhay sa disyerto, di ba, Pastora? Sa desert, as they are traveling from Egypt to the promised land. No? Ito yung magre-remind sa kanila how the Lord is providing them, how the Lord is taking good care, di ba, sa kanila, how the Lord nag-perform ng mga miracles and wonders sa mismong harapan nila. So napaka-significant po ng holiday na ito. No, napaka-significant ng holiday po na ito. Sabi ni Luke, hindi alam ni Peter yung kanyang sinasabi. Di ba? Nabanggit niya yon. Pero alam ni Peter ang kanyang sinasabi. Minsan may mga ganyang instances, di ba, sa buhay po natin, kahit naman sa ating mga mananampalataya. Sometimes may mga understanding talaga, di ba, na nangyayari. May ganito yung sinulat ni Luke na hindi niya alam yung kanyang ang kanyang sinasabi kasi nga kagigising lang niya, parang naalimpungatan siya at nakita niya yung kadakilaan ng Panginoon. Pero Peter knows kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung significance, di ba, ng isinasuggest niya, lagi siyang nagsasuggest, di ba, sa Panginoon. Kasi alam ni Peter, kasi tinuruan sila ng Lord ng patungkol sa kanyang kaharian. So kung darating ang kaharian ng Lord, sa oras na yon para kay Peter, mabuti na yung nakapagpatayo sila, di ba, ng tents. Nakapagpatayo sila ng suka nila. Sabi dito,
Para kay Moses, para kay Elias, at para sa Panginoon, no? At para sa Panginoon. So maraming sinuggest itong si Peter sa Lord kasi sinabi niya habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman siya ng napakaliwanag na ilaw. So kung hindi enough yung testimony ng Panginoong Jesus sa mga disciples ko na ito regarding of who He is, ito magbibigay ng another testimony tungkol sa Panginoon. And this will be a great encouragement sa bawat isa po sa atin. Kasi ang mismong magte-testify ng patungkol sa Panginoong Jesus is the Father Himself. The Father Himself. Anong sinabi niya? Diba kasi sabi ni Peter, ito, maganda yung boots. Maganda yung makapagtayo tayo ng tulda. Kasi napakagandang napakagandang scenery yung kanyang nakikita. Pero kaya sinabi siguro ni Lucas na hindi niya alam yung kanyang sinasabi kasi what is really important is not the boots. What is really important is not the tents. It's not the tulda. What is important is yung makilala po nila kung sino yung Diyos, kung sino si Jesus na kasama nila. Kaya sabi dito, sino yung magte-testify? Sabi niya dito, hindi ba natatapos ni Pedro yung kanyang mga sinasabi? Maaring habang sinusulat to ni Matthew, maraming sinabi si Peter. Ito lang yung buod nito, sulat ko. Kasi kung susulat ko lahat, baka sabi niya maraming mga pages ng scriptures. Kasi alam naman natin, no? Kilala natin si Peter as we are studying, di ba, yung kanyang character. Sino yung nagsalita? Sabi dito, isang napakaliwanag ulit na ulap. First time ba nating makita itong ulap na ito? Sa Old Testament, maraming beses nagpapakita yung clouds. And every time na merong clouds, sino yung lumililim sa mga Israelita kapag mainit ang clouds? Sino yung nasa clouds? Sino yung nagpadala ng cloud? Sino yung gumawa ng cloud, ng ulap? Si God. As their protection mula doon sa init. At ano naman yung pinapadala ng Lord sa gabi? Ano pinapadala niya? Ha? Dilim. Ayun, nakikinig si Ate Bel. Ayun, sabi dito, ano yung testimony ng Father? Ito ang minamahal kong anak. Sabi niya, ito ang minamahal kong anak na lubos kung kinalulugdan. It is the testimony of the Father to the Son. Ito ang pinakamamahal kong, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So kung yung testimony ng God patungkol kay Jesus, ipagpapalit mo ba siya sa ibang dinudiyos ng mundo? Mismong si God na yung nagtitestify ng patungkol sa Panginoong Jesus. So sabi niya, this is my son, of whom, sabi niya, this is my dearly loved son, who brings me great joy. May command na ibinigay ang Lord. Sabi dito, pakinggan ninyo siya. Pakinggan ninyo siya. Peter, hindi niya kailangan yung sinasabi mo. This is a rebuke to Peter. Hindi niya kailangan yung sinasabi nyo, sinasabi mo, ikaw ang makinig sa kanya. Sadly mga kapatid, that many people of today, especially the so-called quote and unquote Christians, they are always telling God what to do. Sabi ng God mismo, pakinggan ninyo siya. Hindi kailangan ni Jesus yung ating ideas, hindi niya kailangan yung ating information. Wala siyang kailangan sa atin. Tayo ang makinig, di ba, sa Panginoon. Si God na mismo ang nagsasabi ng patungkol sa bagay na ito. Do you think this is just a hindi naman fairy tale. This is just, ang tawag doon, yung katang-isip lang ng mga disciples? Sa tingin nyo ba, hindi ito totoong nangyari?
Sino ang may sino ang isang tao na matino ang kanyang pag-iisip, na ipuput niya yung lahat ng buhay niya hanggang kamatayan sa isang kasinungalingan? Kasi ang mga disciples nagkandamatayan sila pero they hindi nila idininay ang Panginoong Jesus kasi nasa kanila yung truth. Nakita nila mismo ito. Kaya nga when we read yung mga binabanggit nila John at ni Peter, grabe yung we beheld this glory. Sabi niya, ito yung kanilang binabanggit, yung transfiguration ng ating Panginoong Jesus. One time, mga kapatid, nakipagpustahan ako sa isang Israeli. At nakakatuwa yung aming pustahan. Ang pustahan namin ganito. Alam ni Pastora ito Sa Hadar, merong Hadar Street. Hadar Street. Sabi niya, I'm an Israeli. Sabi niya gano'n. Walang Hadar. Walang Hadar. Talagang sabi ko, hindi, may Hadar. May Hadar Street talaga. No. The Hadar, sabi niya, is the name of the place. Sabi ko, hindi Hadar. Alam ko, ipagpipilitan ko talaga yon. Kasi alam ko, nakita ko, may nakasulat talaga na Hadar Street. At hindi lang yung nakasulat, kundi doon kami naka-flat. Diba? Doon dinadaanan namin lagi yun, araw-araw. Ipinagpipilitan niya na walang Hadar Street. Ngayon, kung sasabihin niya, hindi, talagang makikipagpatayan ako, walang Hadar Street. Sino ang matinong tao na makikipagpatayan sa isang hindi niya alam at sa isang kasinungalingan? Di ba? Ang mga disciples na ito, nakita nila yung glory ng God. Narinig nila yung sinabi ng Panginoon. Kaya kahit magkandamatayan sila, grabe yung kanilang paghihirap, maibahagi lang. Di ba yung salita ng Panginoon? Para ang kapakinabangan ay matanggap ko at matanggap natin, matanggap niyo at yung mga susunod na generation. Ako ang nanalo sa pustahan na yon. Di ba? Ako ang nanalo. At dahil talo siya, di ba? Talagang grabe yung kanyang pagkukulit na na bumili, di ba, Pastora? Ng pagkain para doon sa aming pustahan. Di ba? Para doon sa aming pustahan. Ganun yung maninindigan ka when you really know the truth. When you really know the truth. If it is enough for us, if it is not enough for us, yung testimony mismo ng Panginoong Jesus, yung testimony ng ating Diyos Ama patungkol sa kanyang anak, kapatid, may problema. We don't really know the Lord Jesus Christ. Katulad ng maraming mga alagad na hindi na sila nagpatuloy, di ba, sa kanilang paglakad at pagsunod sa Panginoon. Anong naging response ng mga alagad? Sabi dito, nang marinig ng mga alagad ang tinig, narinig nila patutuhanan ito ni Peter, patutuhanan ito ni John. Kasi si James, maaga siyang namatay. Maaga siyang namatay. Maagang namatay si James. Si John ang magpapatotoo. Si Peter ang magpapatotoo. Basahin niyo yung 1st and 2nd Peter and even yung mga sinulat ni John kung paano nila ipinakilala at paninindigan ang ating Panginoong Jesus. Alam mo bakit hindi pinaninindigan ng karamihan ng Panginoong Jesus? Kasi hindi nila nakikita yung kanyang glory. Doon tayo magfo-focus sa kanyang glory. Ito yung gustong makita ni Moses. Ito yung gustong makita ng mga prophets. Prophets of the old sa kapanahunan po na yon. Pero alam nyo, nasaan si Moses sa mga panahon na ito? Sabi ni Moses sa Lord, gusto kong makarating sa promised land. Hindi siya nakarating sa promised land, di ba? Hindi ka makakarating sa promised land. Pero dinala pa rin siya ng Lord dito sa day ng transfiguration. Nasaan siya? It is a grace from God. Di ba? Grabe lang talaga yung Lord sa pagkilos niya,
dito po sa tao po na ito, hindi siya nakarating ng promised land, dinala siya ng Lord sa promised land. As a testimony to these disciples, yung buhay niya. Si Moses that will represent the law, at itong si Elias na nagre-represent ng mga prophets. Natakot ang mga disciples, sabi nila, nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ganyan lagi yung reaction, di ba, every time na may mga pagsasalita, di ba, na ginagawa ang God. No? Yung salita ng Diyos ay kinatatakutan. Marami ngayon hindi natatakot sa salita ng Lord. Pero itong mga disciples na ito, as they see His glory, kasi kapag nakatutok tayo sa glory ng God, mga kapatid, of who He is, grabe lang talaga yung kanyang salita, katatakutan natin. Di ba? Magpapatira pa ka lang talaga sa salita, di ba, ng Panginoon. Ngunit, sabi dito, nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. What a lovely picture. Takot na takot yung mga alagad, doon sa kanilang nakita, nagniningning ang Panginoong Jesus, nagliliwanag ang kanyang mga kasuotan, nagsalita ang Ama sa kalangitan. Pero si Jesus, di ba? Alam mo yung message nito sa akin? Every fear na meron ng isang tao, nandyan si God. Hinawakan niya ang kanilang, sabi dito, sila'y hinawakan, nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Di ba? All throughout the scriptures, lagi pong sinasabi, napakaraming beses na inuulit ang scriptures. Huwag kang matakot. Be not afraid. Huwag kang matakot. Bakit tayo matatakot kung nasa panig tayo, di ba, ng Panginoon? Makapangyarihan yung kasama natin. Di ba? Kaya tayo hindi natatakot. Tumayo kayo, sabi niya, huwag kayong matakot, sabi niya. Siya yung nagbibigay, di ba, ng encouragement. Siya yung nagpapakalma sa ating mga takot. Siya yung, alam mo yun, nagmamahal, di ba, sa bawat isa po sa atin. Verse 8, nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Nang tumingin sila, si Jesus, wala na si Elias, wala na si Moses, si Jesus na lamang, di ba, yung kanilang nakita. May we look only to Jesus. Sana siya lang yung lagi nating nakikita. Di ba? Sa buhay natin, in the midst of trials, in the midst of fear, di ba? In the midst of temptations, in the midst of everything, sana laging magniningning si Jesus sa buhay ng bawat isa po sa atin. And lastly, mga kapatid, sabi dito, habang sila'y bumababa sa bundok, inutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Magkakaproblema kasi kapag sinabi nila. Kaya pinagbilinan sila na huwag muna. Kasi nga, di ba, nagkakagulo. Yung political power, nagkakagulo sa mga kapanahunan po na yun. And at the same time, hindi pa ready itong mga disciples na ito na tanggapin, di ba, Panginoong Yesus. Saka na ninyo sabihin, sabi niya, wag muna ninyong sasabihin ngayon yung inyong nakita, sabi niya, pero sasabihin niyo din, sabi niya, pagkatapos ng muling pagkabuhay ng anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, bakit mo sinasabi ng mga taga-pagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot siya. Importante itong tanong nila, mga kapatid, kasi nga, di ba, sabi sa scripture, sa Old Testament, na bago dumating ang Messiah, kailangan muna si Elias dumating. Kasi siya yung magpipave ng way para sa Messiah. Pero sinasabi dito na, bakit sinasabi ng tagapagturo ng kautusan na mauna mo nang dumating si Elias? At sinabi dito, at sinabi ko sa inyo, dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao na unawaan ng mga alagad na si Juan,
at tagapautismo ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya. Upon seeing all this scenery, di ba, sa buhay ng mga disciples, of course they wanted clarity. No? They wanted clarity na bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan, sinabi naman yon talaga na bago dumating ang Messiah, kailangan munang dumating si Elias. At binigyan sila ng clarification, ng answer, di ba, ng Panginoon na dumating na si Elias, sabi niya, hindi lang nila in-acknowledge. Sinabi sa other account na dumating na nga talaga si Elias sa katauhan po ni John the Baptist. Yung the same spirit, di ba, ni Elias ay nandito, di ba, kay John the Baptist. So before we close, mga kapatid, we just want to read yung mga scriptures na binigay ko po kanina kay Sister Irene. Sabi dito sa Psalm 2 verse 7, "The King proclaims the Lord's decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have become your father. You are my son." Yung fulfillment ng prophecy na yan, mga kapatid, ay na-fulfill right dito sa ating pinag-aaralan. Ang God mismo nagsalita, ito ang minamahal kong anak, sabi niya, na lubos kong kinalulugdan. Saan yung psalm? Diba? Saan yung category ng psalm? Ang Tagalog ng psalm? Awit, okay. Next. Look at my servant, sabi sa Isaiah, whom I strengthen. He is my chosen one, who pleases me. Sabi niya, I have put my spirit upon him. He will bring justice to the nation. Fulfillment ng prophecy. Nabasa natin. Di ba? Lubos kong kinalulugdan. Ito ang pinakamamahal kong anak. Lubos kong kinalulugdan. Fulfillment ng prophecy. Isaiah 42:1, Deuteronomy 18:15, sabi dito, Moses continued, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your fellow Israelites. You must listen to him." Deuteronomy 18:15. Bakit nandun si Moses? Para ipakita sa mga disciples na ito na yung kanyang tinutukoy sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga isinulat ay si Kristo. Diba? Ay si Kristo. Bakit nandyan si Elias? Para sabihin sa mga disciples na yon at maging sa atin na lahat ng mga sinusulat ng patungkol sa Panginoong Hesus na sinulat nila ng mga propeta ay totoo sa Panginoong Hesus. And last, dito sa Luke 24:44. Meron pang isa? If you are willing to accept what I say, he is Elijah, the one the prophet said would come. No, yan yung si John the Baptist yan, no? Hindi ko na natakil kanina. Luke 24:44, sabi dito, eto napaka-amazing nito mga kapatid. Then he said, when I was with you before, I told you that everything written about me in the law, who wrote the law? God through Moses, the law of Moses, and the prophets, and in the Psalms, must be fulfilled. Lahat ng fulfillment ng mga sinulat ni Moses at ng mga prophets at maging sa Psalms ay na-fulfill sa ating Panginoon. So let us pray. Lord, salamat po, Diyos, sa inyong pagtuturo na naman, Panginoon, sa bawat isa po sa amin.
Salamat na ipinakita po ninyo, O Diyos, na ang aming pagpapagal at paglilingkod sa inyo ay hindi masasayang. Salamat sa inyong ipinakita sa inyo, ay ipinakita sa amin, Panginoon, yung kaningningan ng inyong glory, O God. Yung testimony of you, yourself, God, ng patungkol sa inyong glory, O Diyos. Napakasarap na makita po namin, O Diyos, maging sa oras na ito, O God. Natutuo po kayo, Panginoon. And even the testimony, Lord, ng Father, concerning, Lord, about you. Naniniwala po kami at tinatanggap po namin ito. Na sinabi niya, O God, sa mga disciples, and even to us now, napakinggan namin ang Panginoon Jesus. And even what the prophets, Lord, wrote, maging si Moses and even the Psalms, lahat ng fulfillment na ito, O God, ay nasa Panginoon Jesus. Kaya salamat, O Diyos, na hindi po ninyo ito ihinayad, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Magdiriwang po kami, hindi mapapagod, maglilingkod kami, hindi manghihinawa, O God. Hindi kami mapapagod, O Diyos, sapagkat alam po namin, O Diyos, ng aming tinanggap, O Diyos, na pananampalataya, O God, ay totoo at pwede namin panalitin. Sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen.